Pagkagaling niya sa opisina ay nakalimitang sa ospital siya tumutuloy. Critical but stable, iyon ang sinabing lagay ng kanyang daddy. Kung may dapat man siyang ikatuwa, iyon ay bahagyang paghaba ng mga panahong may malay ito. Iyon nga lang, kapag gising ito ay puro tungkol sa kumpanya naman ang sinasambit nito. Walang ipinagkaiba ang pagkakataong iyon. Nang hawakan niya ang kamay ng kanyang daddy ay gumagalaw-galaw ang mga talukap ng mga mata nito. Kapag kuwan ay dumilat ito. "Hi Dad," pinilit niyang ngumiti. Kumibot-kibot ang mga labi nito. Parang may gusto itong sabihin. "Don't talk Dad," pigil niya rito. Ayaw niyang mapagod ito. "It's up to you now," saad nito. Halatang hirap pa rin magsalita. "I know. Alam naman niya kung anong tinutukoy nito." "I'll hold down the fort while you're here. Don't worry," sabi niya. You can't." "Of course I can." "You can't. I need to get out of here." Parang natatarantang nagtangkang bumangon nito. "Dad, no." Dinianan niya ang balikat nito. Dumadalas ang pagkakaganoon nito. Iyon bang tila sa sobrang pag-aalala at pagkabalisa ay nagpupumilit itong tumayo. "I have to. I need to." Git nito. "Doc, nurse," sigaw niya. Nahihirapan na siyang pigilan ito at natatakot siyang baka kung mapano ito kapag nagpilit itong tumayo dahil hindi pa talaga nito kaya ang sarili. Agad namang may dumating na isang nurse at isang doktor. "Let me go," git ng kanyang daddy nang tulungan siya ng mga ito sa pagpigil dito. "Let me go. I have to save my company." "Ako nang bahala roon Dad," saad niya. "Ako na, magpahinga ka na muna." Pero mukhang hindi kumbinsido ito na kaya niyang gawin iyon. Patuloy ang pagpalag nito at sa dakong huli, wala nang nagawa ang doktor kundi saksakan nito ng pampakalma. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Ang sakit-sakit din ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay mababaon na siya sa dami at bigat na mga problemang sama-samang dumarating sa buhay niya. Mga problemang wala siyang sapat na kakayahan para resolbahin. Nasa opisina na siya ng mga sandaling iyon. Nagpupumilit na intindihin ang mga bagay na parabang nakasulat sa banyagang salita kapag binabasa niya. Habang nag-iisip siya ng posibleng solusyon sa problema niya, ay inihayag ng sekretarya ng kanyang daddy na gusto raw siyang makausap ng kanyang tito Alfred kung hindi siya abala. Sinabihan niya itong papuntahin na sa kanyang opisina ang kanyang tito. "You don't look so good," komento nito na makapasok na ito. "Alagaan mo rin naman ang sarili mo minsan. Baka pati ikaw ay magkasakit na niyan." "I don't have time for that," malamlam na saad niya. "May I?" Wika nitong iminuwestra ang silyang nasa harap na mesa niya. "Oh, of course. Have a seat." Sa sobrang pagkatuliro niya ay nakalimutan na niyang sabihan nitong umupo. Ganun na nga ang ginawa nito pero hindi naman agad nagsalita ito nang makaupo na ito. Para bang alumpihit itong hindi niya mawari. "May problema na naman, right?" Sabi niyang gusto nang maiyak. "Actually, what I have is a potential solution." Anito. "Solution? Bakit hindi niyo agad sinabi? I desperately need one so out with it." Mukhang hindi pa rin mapalagay ito. "Akala ko ba solusyon ang sasabihin niyo? Bakit parang mas bagay sa nagdalang masama ng balita ang ikinikilos niyo?" Komento niya. "Well, you see, it's complicated." "Complicated?" "Ganito kasi yun. Kailan lang ay may dumating na proposal sa opisina ko." "What kind of proposal?" Tanong niya. "About the company." "What about it?" Gusto na niyang mairita rito. Bakit ba hindi nito ipatuloy-tuloy ang sasabihin? "Have you heard of Exaco?" Tanong nito imbis na sagutin siya. Gusto niyang ibulalas dito. Para kasing hindi siya kilala nito na walang gaanong alam pagdating sa mga ganong usapin. "I haven't," sabi na lang niya. "Well, it's one of the country's fast-rising companies. It used to be an electronics firm only, just like Villarama Company, but now it has branched out in the computer hardware and software services." "They want to buy Villarama Company? Is that it?"
Hula niya. Tell them, they don't. Natigilan siya. Ano palang gusto nila? The owner and president of the company is proposing to bail Villarama Company out of its financial woes. Paano niya nalaman ang tungkol sa problema natin? Nagtatahang tanong niya. Hindi mahirap matuklasan ng mga ganong bagay, Mara. If one knows the right people and how to ask the right questions, well, it's just like picking candy out of an unattended counter. Okay, fine. Alam nila ang tungkol sa problema ng kumpanya. Pero sigurado ko, hindi kagandahang loob ang rason kung bakit gusto nilang tulungan tayo. What's the catch? They would want to take over the company at the very least, I'm sure. Would that be so bad? Kung tutuusin ay mabuti nga siguro iyon. The president of the company has a solid reputation. Mas posibleng bumalik ang kumpiyansa ng creditors at investor natin kapag nalaman niyang siya ang magmamahala ng kumpanya. On a temporary basis of course, hanggang sa hindi pa kaya ng daddy mo. So that's what they want in return for the big favor they'll be giving us? Iti-take over nila ang kumpanya? I don't get it. I'm sure kapag nag-take over sila ay wala na silang balak ibalik kay dad ang driver's seat. Hindi umimik ito. Hindi rin ito makatingin ng diretso sa kanya. Tito, you're making me nervous. What is it? Out with it already? Nawika niya. The proposal would solve our biggest problem for the moment, which is monetary. Anito, kayang-kayang garantiyahan ng Exaco ang financial obligation ng Villarama Company at iyon ay pinangako ng presidente niyon. Saad nito. Yeah, and it sounds too good to be true. So I ask again, what's the catch? A huge one. I'm afraid. Pamuntong hiningang wika nito. What is it? You're the catch. What do you mean? Mukhang aburidong-aburido ito. Naihilamos pa nito ang isang palad sa mukha nito. Bilang kapalit ng gagawin ng may-ari ng Exaco para sa Villarama Company, ay kailangang pumayag kang maging asawa niya. What? Ganun na lang ang pagbulalas niya. That has got to be the biggest joke I've ever heard, aniya, and she desperately wished it was indeed a joke. Pero isang sulyap lang sa mukha ng kanyang tito ay nahinuha niyang malayong maging isang biro lang iyon. Ano namang kalokohan yun? Nawika niya. In this day and age, may nangyayari pa bang ganyan? At ano bang palagay nila sa may-ari ng Exaco na yon? I'm not for sale, not at any price. That's what I told him, anang kanyang tito. But he said he is not buying you what you'll be having is a deal where the benefit would be mutual, and he is asking for the chance to speak to you about this proposal. Tell him to shove it, anas niya. Hindi umimik ito. Seriously, Tito? You're thinking that I should consider his offer? Hindi ko sinabing pumayag ka na ora mismo, but you should at least talk to him. Hear him out. What is there to talk about? Pwede kang tumanggi sa gusto niyang mangyari. Or you can make a counter offer. May mga options ka, Mara. All I'm saying is that you should at least talk to him. Really? Parang hindi siya makapaniwalang seryoso ito. Walang mawawala sa'yo kung papakinggan mo man lang siya. What if he turns out to be an ex-murderer or a pervert? Bahagyang tumawa ito. He is not. I can guarantee that. I already had some research done on his background, and, well, he doesn't seem like a criminal type, but you can find out yourself if you agree to meet with him. Okay, fine. Anong pangalan ng Herodes na lalaking yon? Mukhang hindi siya tinatanan ng Tito Alfred hanggat hindi siya pumapayag na kausapin man lang ang lalaki. Mabuti na rin sigurong gawin niya iyon. She would give that ass of a man a piece of her mind. His name is Dan Legaspi. Okay, tell the great Mr. Dan Legaspi that Natigilan siya. The name suddenly rang a bell. Could it be the same guy? Oh my gosh,
Naibulalas niya sa kanyang sarili. And then without her conscious volition, scenes and images almost a decade ago started flickering on her mind. Panay ang silip ni Mara sa corridor ng science building. Alam niyan sa kabilang dulo niyon ay naroon ang tambayan ng Discover, isang organisasyon sa campus. Pero ang patunang bagsag sa org na iyon ay Geek Club. Dahil karamihan sa mga miyembro niyon ay iyong mga estudyanteng matatalino pero sa kilos at gawa ay halatang mga nerds. Ganon na lang ang pagtutol ng kalooban niya sa nakatakdang gagawin niya. Pero inatasan siya ng master niya sa organisasyong sinasalihan niyang gawin niya iyon para lubusan na niyang maging membro. And she so wanted to be a member of that said org. Maraming mga activities at projects ang mga org na akmang-akma sa kanyang panlasa. Nag-o-organize ng concert, nag-i-sponsor ng mga plays at movie premieres, nagtatanghal ng competitions sa mga bars and discos. At ang parties ng organisasyon ay kadalasang pinag-uusapan sa campus. Maraming aplikante ang grupo kaya mahigpit ang mga iyon sa pagtanggap ng miyembro. Nagkayayaan silang magbabarkada. Tanggap na ng mga kasamahan niya dahil matagumpay nang nagawa ng mga iyon ang iniatas sa mga ito. Siya ay ngayon palang magsisimula dahil panay ang postpone niya niyon. Malapit na ang deadline kaya pagkatapos niyang patibayan ng loob niya ay hinanap na niya ang taong magiging pasas niya para maging miyembro sa grupong inaasahan niyang salihan. Malayo pa lang si Den ay natanaw na niya ito. Ang dali naman kasing makita nito. Bukod sa matangkad dito ay naghuhumiyaw ang pagkadilaw ng t-shirt na suot nito. Habang palapit ito sa kanya ay lalo niyang napagmasdan nito. Nasa gitna ang hati ng buhok nitong tila ginagaya sa hairstyle ng namayapang komedyanteng si Katchopoy. Nakita niya ito sa mga write-ups tungkol sa mga dating komedyante at si Den ang una niyang naisip. Makapal ang salamin nito, malaki iyon at itim ang frame. Bitin din ang pantalon nitong kadalasan ay checkered ang design. I'm a nerd, iyan ang pinagsisigawan ng imahe nito. Wala sanang kaso iyon sa kanya dahil hindi sila close na lalaki. Sa isang subject nga lang niyang kaklase ito. She would have preferred that it stayed that way. Pero sa kasamaang palad, sa dinami-rami ng mga babae sa campus, sa kanya pa nagkagusto ito. Wala rin sanang kaso yun sa kanya. It was a free country. Libre magkagusto ang kahit sino kahit kanino. Ang masaklap nito, hindi magawang manligaw ng matino ni Den pero hindi rin ito magawang itago na lang ang nararamdaman nito para sa kanya. Gusto na naman niyang manliit sa hiya nang maalala niya kung paano habang dumaraan siya sa tapat ng tambayan ng mga ito ay narinig niyang may tumawag sa kanya. Babae iyon, halos kasing edad niya. Mara, listen to this, sabi nito. May hawak itong isang papel. What's that? Tanong niya rito. It's a declaration of love from none other than your most ardent admirer, Dan Legaspi, campus lover boy extraordinaire. Sorry, nagmamadali ako, sabi niya saka siya nagsimulang maglakad. To have and to hold Mara Villarama for the rest of my life, that is my fondest wish, my greatest dream, and if by chance it's granted, that would make me the happiest, the luckiest man alive. Narinig pa niya ang sinabi ng babae, pati ang malutong na tawanan at kantsawan ng ibang kasamahan nitong nakapaligid dito. Pesteng Den na iyon, wisit. Kung saan nakuha ng alaskador na babae ang binasa nito, hindi niya alam, pero batid niyang mahilig isulat na lalaki ang niloloob dito. Dati sa notebook nito nakita ang hinaing ng saloobin nito sa kanya. No isang beses naman ay nalaglag yata ang papel mula sa bulsa nito. Ganun na lang ang pagpupuyos ng kalooban niya. Kung nanliligaw na lang ba siya nito, di nabasted na sana siya nito at baka manahimik na ito. Pero torpe na nga ito sa kung saan-san pa nito idinadaan ng pagpapahiwatig nito ng pagtingin sa kanya. Ngayon, ang magaling na master naman niya sa sinasalihan niyang org ay gusto pang budbura ng asin ang sugat na kahihiyang dinala niya. Remember this, Mara. What doesn't kill you makes you stronger. I doubt what I asked you to do would kill you. It's difficult, yes, but if you succeed, you can take a pride in the fact that you did it, sabi pa nito. Hinintay niyang makalapit ang lalaki. Nang ilang dipa na lang ang layo nito sa kanya, saka niya tinawag ito.
Parang malalaglag ang panga nito nang makita nito kung sino nagsalita. Itinuro pa nito ang sarili nito. Tila nais matiyak na ito na ito nga ang tumatawag sa kanya. What a kick! Tuloy ay naisaloob niya. Yes, you. Kumpirma niya. Pinilit niyang ngitian nito at pinilit na rin niyang maglakad palapit dito. Yes, may kailangan ka sa akin? Kandautal na tanong nito. As a matter of fact, I have. Saad niya. Ano yun? Tanong nito. Gusto niyang mapangiwi. Watching the guy was so painful. Parang kulang na lang ay mamalipit na ito. Hindi kaya mamatay ito pagkatapos ng gagawin niya rito? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.